Kahapon lang kausap ko pa si Daddy. Masaya siya dahil nakapasa ako sa exams. Uuwi daw siya sa November 21. November 15 po, nung pagising ko nung umaga or madaling araw, sinabi na po ni Mami na patay na si Daddy. So, umiyak po ako nun. Nabaril daw si Daddy at ang dalawa pa niyang kasamahan ng 19th Infantry Battalion ng Philippine Army. Hindi ako makapaniwala. So, lahat na binulabog namin para ma-check lang talaga kung may nangyari. Imposibleng mangyari. Kasi sinasabi ko, hindi si Leonard yung klase ng tao na yung ma-caught in crossfire. Nasa Cotabato ako nun eh. Sabi, Yuli, wala na si Leonard. Sabi ko, ha? Anong ibig sabihin? Patay na. So, nung time na yun, hindi na talaga makapunta sa field. Wala akong ginawa dun sa hotel, kundi umiyak. Siguro 3 araw ako iyak ng iyak nun. Malaking loss. Sobrang. Parang na-setback yung field, parang na-setback siya. No? Malayo. Kasi wala talagang kasing galing niya. Or hindi siya natapos mag-train. Wala siyang naiwanang ganung caliber. Galit kagad yung yung naramdaman ko. Kasi siguro hindi naman fair sabihin na unfair sabihin na sadya. Pero yung pakiramdam ko talagang sinadya lang, talagang sadya yung pangyayari, hindi aksidente. So yung galit ko na yun actually hindi nawawala. Hanggang ngayon pag naisip ko yun, galit pa rin ako actually. Ako si Linnea Marie Flores ko. Maswerte raw ako, sabi ni Daddy. Kasi only child ako at ang pangalan ko ay galing sa isang cute na bulaklak sa North Pole. Ito ang Linnea Borealis. Sina Mommy at Daddy ay nagpakasal noong 1990. Ako naman ay ipinanganak noong May 7, 2002. Sabi ko, Daddy, bakit ka ba laging nagpupunta sa forest? Bakit ba ayaw maghanap ng ibang work? Sabi ni Daddy. Sabi ni Daddy, ang sagot po niya sa akin, kasi anak, ito lang ang maisip ko ng work at saka, simula noon, ito na ang nagustuhan ko na trabaho. Kahit the time na bumagyo or umulan, mahangin, malapit na bumagyo, malakas na yung signal ng bagyo, pupunta pa rin po siya dun sa punong yon or sa bundok. Tapos hindi pa rin po siya maalis dun. Okay, so ito yung herbarium. So itong table na to ay working place ni Leonardo. Dito namin pinoprocess yung mga bagong dating na specimen. Kahit walang pera, lumalakad siya, 300 na lang pera niya, pupunta pa rin siya doon sa herbarium kahit hindi na siya kumakain. Kahit naghihirap siya, hindi niya ipagpapalit yung passion niya for something else na yung monetary, hindi. Yes. So I guess it's not all about
money or earning money, di ba? Hindi siya ganun. And then, itong area na to, sa working area din ni Leonard. Dito ang table niya dati. Tapos nagtatrabaho na ibang gabi na. Minsan, pag hindi siya nakauwi, ito yung hagdanan para dito siya magpahinga. Na misanin, madalas siya dito, lalo siya pag galing sa field. Dito niya, pag hindi siya makauwi, dito na siya nag-stop. So, iniintindi ko na rin po siya na, yun yung i-break niya. Usually sa mga open areas, tumutubo ito. Ano yan? Palusapis. Anisoptera, Turritera. 30 years in college. Nakagraduate lang siya sa UP noong 2008. Pero kahit wala siyang degree, sabi nila, mas magaling pa siya sa may mga PhD. Sa tingin ko sa lahat ng Pilipino na biologist natin, masabing si Leonard siguro yung may pinakamalaking kontribusyon sa pag-unlad, paglawak ng botany sa Pilipinas. Sa tingin ko, konti lang ang pwedeng makilala natin na Pilipino na narating yung ganong antas ng kaalaman na kagaya ni Leonard. As in, that is one of our endemic Makarangas. Ito mga forest edges ito, sa mga forest edges. Hindi yan usually sa mga open areas. Usually mga forest edge. Napaka-importanting i-anchor namin sa scientific information yung ibang polisiya namin. So si Leonard kasi, pag may kailangan akong i-defend na policy, lalo na sa tungkol sa conservation ng plants, napakadali siyang kontakin. Yung ginagawa naming list of native plants noon, talagang siya yung number 1 na resource person namin. Lapit po tayo, sama po tayo. 1, 2, 3, go! Ito yung showcase ng mga native plants dito sa Pilipinas. Wala kaming ganitong uri ng exhibit before, pero noong 2009, na-conceptualize ito ng grupo ni Leonard, yung Philippine Native Plant Society. Gemellina philippinensis. Ito. So akala natin medyo against tayo sa meron din pala tayong sariling Gemellina. Bakit hindi pa ito i-promote natin for the fast Yun nga sana. diba? Oo. Kaysa yung ini-import natin. Although hindi siya small scale lang siya. Hindi siya fast growing. Dapat. Dito ako nag-birthday dati. Sa wakas, natupad na ang pangarap ni Daddy na magkaroon ng garden of native plants dito sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center para mapalapit sa puso ng mga tao, lalo na sa mga kabataan, ang mga halaman ng Pilipinas. Ito, panimula lang to kasi meron na syempreng mga iba rin na na-set up na mga memorial sa kanya o mga markers for Leonard. Meron sa Palawi, meron na sa Palanan, 'di ba? Pero ito yung pinaka-accessible dito sa city. So bago tuluyang mawala ito, kailangan maintindihan na natin at para mas lalo natin mapangalagaan ito for future generations at saka ngayon para sa sarili natin. Malalaki yung bunga and it turns blue
pagka single-seeded, yung seed niya sculpted. Ang ganda ng sculpture ng buto. Yeah, this is Elaiocarpus verticilliatus. Lumaki akong kasama ang mga estudyante ni Daddy. Naging dedicated din sila kagaya ni Daddy. Nahawa sila sa pagmamahal ni Daddy sa mga bundok at kagubatan. Of course, mataas yung pagtingin namin sa kanya dahil kilala siya. Siya yung top na taxonomist, botanist sa Pilipinas. Siya kasi parang generalist siya eh. Siya yung tipong walang pinapatawad na halos lahat alam niya from weeds to ferns to mga flowering plants, vines, trees, lahat na alam niya, plus yung mga iba pang storya na interesting about those vegetation. Yung passion niya talaga ay yung conservation. Sa tingin ko walang panahon na di ko marinig si Leonard na hindi magreklamo tungkol sa logging, sa gobyerno mismo na pinabayaan yung pangangalaga ng kagubatan natin at mga natural parks. Kahit na halaman yung pinag-aaralan niya, pero ang pinaglalaban niya yung kabuuan na sistema. Parang orgasmic kay Leonard yung dahon. Orgasmic, of course, orgasmic. Orgasmic ka? Oh my God. I love organic chemistry. I take it every semester. Orgasmic chemistry. Let's see, May lens na. Ayan, sabi ko okay, ito. Because this is, kaya ako nagganon, kasi I suspect that this is a member of the citrus family. Okay. But this is it's not a citrus, it's a genus, teka, anong amoy nito? Kasi iba-ibang amoy nito. Merong mga amoy na ranging from the smell of lemon. Bango! Paragay ko klause na to. Although sabi nga lang niya, kung gusto mong pumasok sa larangan ng conservation movement o ng trabaho mo, sabi niya, dapat nga lang handa kang maging tumanda na nakatsinelas at nakasakay sa jeep, katulad ko. So, yun ang niya. So, nung time na yun, parang medyo natularan ako, papasok ba ako o hindi? Dahil parang wala ka talagang papakatunguhan na ikakaunlad ng buhay mo. Si Sir Leonard. So yun, magaling daw kasi siya sa herbarium. Kaya naman nag-arise na ng interest ko na sino kaya yung Leonard na yun. Siguro kung paano, the way siya magsuot is a professional talaga. Clean, neat, organized. Pag nakita mo pa lang, wow. Talagang makikita mo kasi by physical, nakikita mo din na this person is professional. So, sabi niya, sige, antayin mo na lang ako sa herbarium. So, dumiretso ako dun sa herbarium. Habang may pumasok na lalaki. Akala ko utility worker. Kasi he wears polo with parang madumi pa. Tapos, nakapantalon yung kanyang sapatos, hindi pa nakasintas. So, hindi ko pinansin kasi ito, hindi ko naman kailangan magpaalam. Sa main ko, aid lang siguro to, gano'n. Tapos bigla siya, ikaw ba si Bonnie? Sabi niya. Siya, sige, pag-usapan na natin to. Tapos, nabigla ko nalaman, siya, ito pala si Sir Leonard. He's really a good teacher. Kasi nga, kung ano yung kung passion mong halaman, magsisimula kayo sa isang piraso ng dahon, mauwi kayo sa gubat na usapan. So, that's how, yun nga yung first week, tanong ako ng tanong. And the next week, niiwasan ko nang magtanong kasi lagi kayong aabutin ng gabi. Okay, madami rin dito. Halaman ni Leonard, koleksyon niya. So ito ay galing sa iba-ibang lugar. Throughout the Philippines galing tong specimen na to. Marami rito sa kanyang koleksyon. Tapos yun, parang sobrang inspiring lang talaga na yung alam mo na parang alam mo na yung katrabaho mo yung pinakamagaling. Sa akin, ang natutunan ko kay Sir Leonard, yung pinakamahalaga, hindi yung botany, kundi paano niya ibinigay yung sarili niya na halos walang kapalit. Kasi
maraming botanist sa Pilipinas na yung mga natitira pa, magagaling sila, pero they don't share. Tapos yung mga tinuro niya sa akin, actually mga sikreto niya yun eh. Parang pinag-aralan niya yun for so many years, mga 20, 30, 40 years. Tapos tinuro lang niya sa akin ng ganun, ng 1 minuto. Yung ganung sharing, kasi ikaw ba naman, expert ka, ikaw ba i-share mo yung secret mo sa ibang tao na alam mo na baka maging kakompetensya mo pa? Hindi. Pero siya ginagawa niya. Siya lang yung taong ganun na nakilala ko. Sir Leonard lang. Magandang itanim din to. Ito, I suggest that ito rin, kung ako, even for bonsai materials, it's a good one. I think it's a good one. Ang bulaklak, maganda rin. Oo, parang kamuning. Mabango rin. Yes, kaya nga mabango. Pati nga dahon, Pati yung, dahon pa lang, mabango na bulaklak. Wala, hindi na mismo. Sabi nga, sarsa pa lang, ulam na. Oo nga. Diba? Kaya sabi niya walang nangyayari sa conservation sa Pilipinas. Ang dami-daming dina-download na pera dahil yung mga nagpapatakbo ng mga conservation programs is run by clowns. So parang wala naman talagang alam sa biology, sa wildlife, wala talagang puso doon sa sa kagubatan. So more on parang palaging na sa mga socio-economic na bagay, kaya wala rin napapatunguhan. Noong nabubuhay pa si Daddy, isinama niya ako sa UP para ituro ang isang puno. Dito raw ang paglalagyan ng kanyang mga abo kung siya ay mamatay. Dito nga namin inilibing ang isang bahagi ng kanyang mga abo. Sa inyong paglalakbay, dali niyo si Leonard mapayapa at ligtas na biyahe. Okay? Daddy, sasakay ka din sa van, ha? At saka sa boat. Sa boat. Sige. Okay, thank you. Papunta na kami ngayon sa Palanan sa Isabela Province. Gusto kasi ni Daddy na ikalat ang natitira niyang abo sa Palanan Forest Plot. Ito ang naging forest laboratory niya sa loob ng 17 years. Mahaba ang biyahe papuntang Palanan. Ingat na ingat si Mami sa ashes ni Daddy. Sumakay kami ng van hanggang Kasiguran sa Quezon Province. Tapos, sumakay naman kami sa Navy boat. Dito kami natulog ng mahimbing buong gabi. Sabi ng Navy officer, nagtataka daw siya dahil noon lang matahimik ang biyahe sa dagat. Noon ko nalaman kung gaano kalayo ang nilalakbay ni Daddy para marating lang ang minamahal niyang Sierra Madre Forest. Kasi mula sa Navy boat, sumakay pa uli kami ng bangka. Pagkatapos, sumakay na naman kami ng tricycle. Kami
paggalang at paggunita kay Leonard na itinuring na rin namin na adopted son of Paranan. This forest dynamic plot is dedicated to the late botanist Leonardo Elco for his invaluable effort and unflinching desire to establish, conserve, and protect this area for its unique features and high biodiversity. Kaya siguro inabot ng 30 years bago nakagraduate si Daddy. Mas pinili niyang maging teacher ang kagubatan ng Sierra Madre kaysa sa university. Ang Sierra Madre ang tinawag niyang classroom without walls. Walang nakakaalam kung ano kahalaga ng Sierra Madre. Si Leonard halos ang nagturo sa atin na puntahan yung Sierra Madre, pag-aralan kasi napakahalagang lugar. Kaya bilang pagpapatuloy ng nasimula ni Daddy, nagsama-sama ang mga mountaineer at scientist para matupad ang matagal ng pangarap ni Daddy. Dream ni Daddy na tawirin ang Sierra Madre mula sa palanan pababa ng San Mariano, Isabela. So, isa sa mga naging objective is to document kung anong naging epekto ng bagyo doon sa forest. Nakita namin nung unang pasok namin, talagang parang kinalbo yung mga dahon ng mga puno. Talagang parang ginanon, talagang nakalbo siya. Sinabunutan, no? Yun, actually, yung word noon, sinabunutan yung mga puno. Na, ang report nga ng mga dumagat kahit yung mga yung mga ibon na nakita nila, lumulutang yan sa ilog nung bumaha. Ang hirap paglakad ng 7 araw sa forest. Natabunan ng mga puno ang mga daan dahil sa Super Typhoon Juan noong October 2010. Madulas ang mga trail dahil umuulan. Sobrang ginaw. Tumaas din ang ilog at muntik na silang hindi makatawid. Kasama ng mga trekkers ng Leonardo Cos Sierra Madre Expedition ang mga dumagat. Sila ang kaibigan ni Daddy sa forest. Kung wala ang tulong ng mga dumagat, mahihirapan talaga ang mga trekkers na makatawid sa mga ilog. Yung sa Palanan, yung the best na nangyari sa akin doon is nakapunta ako sa isang area na parang the Philippines 100 years ago. Na ito yung may experience mo kung naglakad ka sa Pilipinas, sa mga bulubundukin ng Pilipinas na walang katigil-tigil yung bundok. Walang katigil-tigil yung malinis na tubig, yung waterfalls, hindi mo na mabilang kung gaano karami. So yun yung the best sa akin. And ang mga naging conclusion is, buhay ang gubat. At left to itself, it will heal itself. At nakita namin yun. Nakita namin yung mga tutubi na nagme-mate, ang dami-dami, iba-ibang klase, iba-ibang kulay. Nakita namin yung mga natumbang puno na nag-sprout yung mga branches. Nakita namin yung maraming mga seeds na tumutubo. Parang life will find a way, ika nga.
And the only thing we need to do is not interfere with that. So, left to its own devices, the forest will come alive again. Mula noong namatay si Daddy, kasama ang forest guard na si Sofronio Cortez at ang magsasaka na si Julius Borromeo. Nagbago na ang buhay namin ni Mami. 8 years old lang ako nung namatay si Daddy noong November 15, 2010. Talagang hindi ko matanggap yun eh. Dahil magkausap kami, kausap niya si Lin May, na pipilitin niya makauwi. Sabi nga ni Lin May, wala na pala siya. Yung palang pag-uwi niya, wala na. Matibay talaga ebidensya na hindi siya crossfire. Kasi nung pumunta kami doon noong July, talagang nakita ko rin yung kung saan siya binaril at saka yung trajectory pababa. So okay, ito ang tinatawag na pull cutter. Pagpulikta ng plant specimen. So kung hindi mo aabot, gagamitan mo nito. So ang procedure, isasabit yan at ibababa itong string na to para malaglag yung sanga or halaman. Yun nga yun, itong gamit na to pinapinturahan ng EDC people ng orange para reflectorize at hindi mapagkamalan na long firearm. So consider wala namang ganyan na kulay na firearm siguro, I don't know. Pero opinion ko nga, dala-dala to lagi ni Leonard na ganitong equipment, kung tawagin sa amin din tayo. Minsan ako, dala-dala ko to ganito eh. Na sinabi doon sa nabasa ko na may long firearms na dala. Which baka ito nga yung sinasabi. Ay, hindi ko alam. Basta ka na lang pwedeng barilin pala sa gitna ng bundok, pwede ka pagkamalan na NPA ka, at kung hindi siguro natin ginawang maingay na issue ito, ay magiging baliwala na lang o sabihin na lang ay crossfire pala talaga, even if hindi naman talaga yun nangyari yung gano'n. Sa tingin ko part ng pursue natin ng justice kay Leonard ay yung maipagpatuloy yung nasimulan niya. Sa tingin ko more than anything, yun sa tingin ko ang mag-justify kung ano man yung nangyari, ano man pinagbuwisan ng buhay ni Leonard. Gusto ko pong magkaroon ng katarungan yung pagkamatay ng tatay ko or daddy ko, at gusto kong magbayad ang mga military at mga pumatay sa tatay ko dahil hindi lang dahil sa galit ako, as if ang ibig ko sabihin ay galit na galit ako sa feelings ko at sa pamilya namin na namatay ang tatay ko dahil sa inyo. Yun lang po. So, gusto ko pong bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng tatay ko. Gusto ko pong magkaroon ng justice fund ang daddy ko
gusto ko pong umamin na kayo na kayo ang pumatay sa tatay ko kasi wala na kayong magagawa, hindi na kayo makakalusot. Kapag namimiss ko si Daddy, iniisip ko na siya ay nasa palanan lang. Masaya sa gitna ng kagubatan. Si Daddy ay nasa masiglang tubig ng mga ilog at bukal. Nasa sariwang hangin nang bigay sa atin ng mga halaman. Si Daddy ang mga ugat ng puno na pumipigil sa pagbaha. Siya ay ordinaryong damo na gamot sa maraming sakit. Siya ay paru-paro at ibon na dumadapo sa mga bulaklak at nagpapakalat ng mga buto at binhi sa kapaligiran. Pero ang higit sa lahat, alam ko, si Daddy ay nasa puso ng mga tao na nagmamahal at nagtatanggol sa kalikasan. Sinasabi ko, hindi natin kinakailangan pahirapan ng sarili natin by taking some ecology lessons from Mother Nature. And yung leksyon na yan, nakikita mo yan sa mga gilid-gilid ng gubat at saka sa mga grassland. What you see, sabi nga nila, when you copy Mother Nature, you'll never go wrong.